Ayan, ito na yung mga ingredients. Iniwa ko lang yung tokwa ng cubes. Then, yung bell pepper. Hiniwa ko lang ng maliliit. Ayan. Tamang chop lang din ng onions, saka garlic, na magmamatch doon sa mga cut ng mga iba pang ingredients. So, ngayon, magpainit na tayo ng ating pan. Lagyan natin ng 3 cups na mantika. So, 3 cups na mantika yung kakailanganin natin para iprito itong mga tokwa na nahiwa natin ng cubes kanina. So, bakit 3 cups na mantika? Para hindi na natin kailangang masyadong balibaliktarin para siyang magmumukhang deep fry. Ayan. Then, kailangan natin i-fry yung tokwa ng mag-golden brown siya bago natin siya igigisa doon sa iba pang mga ingredients. Ayan. Medyo galaw-galawin natin kasi hindi po non-stick yung gamit kong pan. Kaya medyo yung ibang mga tokwa dumidikit siya sa ilalim kahit maraming mantika. Hayaan lang natin siyang maluto sa mantika. So, nasa medium heat lang yung yung lutuan ko. Kasi 200 hanggang 260 pa yata yung ito, temperature. Yan. Ayan, malapit nang maluto yung ating pinipritong tokwa. Medyo nag-golden brown na siya. Ayan. Kailangan lang natin baliktarin ng konti kasi yung iba medyo maputi-puti. Mas maganda kung pare-parehas sila nag-golden brown. Ayan, halos luto na po yung ating pinipritong tokwa. Lahat pare-parehas na sila na golden brown. Pwede na natin ilipat sa isang lagayan. Then, after po nating mahango ito, isi-set aside lang muna natin siya. Then, gagamit tayo ng isang bagong pan para igisa natin siya sa mga ingredients na kasama niya. Mas maganda kung meron tayong yung salaan. Dito kasi sa akin plastic yung mga salaan ko kaya hindi ko siya pwedeng magamit sa pagsala ng mga tokwa natin.
Ayan, ngayon magsalang na tayo ng another bagong pan. Ilagay natin yung kanina na mantika. Yan. Yan po 3 tablespoon yan. Gagamitin natin sa paggisa. Ngayon, ilagay na natin yung ating chopped onions. White onions po yung gamit kong sa pagigisa kasi usually ito talaga yung gamit kapag gagawa tayo ng sisig. Yan. Inuuna ko po yung onion sa pagigisa. Then, saka pa lang yung bawang. Madali kasing masunog yung bawang. Kaya para sabay lang sila. Nauuna yung onion. Ngayon, ilagay naman natin itong bawang. So, hayaan lang muna natin na mag-golden brown. Isa-gisa lang natin. Hayaan natin mag-golden brown yung bawang. Saka natin ilalagay yung kaninang tokwa na prinito natin. Ayan, okay na yung ating bawang at sibuyas. Lagay na natin yung fried tokwa natin kanina. So, isabay na natin yung red saka green bell pepper. Lagay na rin natin yung ground black pepper. At pati na din yung oyster sauce. Yung oyster sauce po, ito yung nakakapag-dagdag pagpalasa dito sa sisig natin. Yan, haluin lang natin mabuti. Saka natin ilalagay yung mayonnaise kapag na-mix na natin mabuti. So, yung mayonnaise po, pwede nyo siyang ilagay after na matanggal nyo sa pan. Maglalagay po tayo ng kunting asin. So, ako po pag nagluluto ako yung mayonnaise, sinasabay ko talaga siya sa paggisa. So, ngayon, ilagay na natin yung mayonnaise. Pwede po kayong magtira ng mayonnaise para mamaya. Para bago nyo isi-serve, lalagyan nyo siya ulit. Para kitang-kita yung mayonnaise. Pero ako inuubos ko na po yung mayonnaise. Sama-sama na sila lahat. Ayan, haluin lang natin para ma-distribute ng mabuti yung nilagay natin mayonnaise. Halos lutong na po ito. Ayan, natutunaw na sila lahat. Then, ilagay na natin yung ating siling labuyo. Actually, pwede naman kung hindi yan ilagay. Kasi, design ko lang naman siya. Pwede namang mamaya na lang kung sinerve nyo yung sisig natin. Ayan, luto na po ang ating tokwa sisig. Pwede na natin ilagay sa isang serving plate. Ito na po ang ating napakasarap na tokwa sisig. Masustansya, healthy talaga. Wala pong inilagay na kahit anong karne. Ayan, sana'y nagustuhan nyo po yung bago nating recipe na na-share ngayong araw na to.
At sana po itry nyo din para matikman nyo rin kung gaano kasarap itong tokwa sisig.